Good morning everyone. Good morning grade 2. Welcome to our week 3 of learning. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan sa math ay tungkol sa kung papaano isulat ang mga bilang sa paraang expanded form. Ang mga bilang ay maaaring isulat sa tatlong paraan. Ito ang paraang una, simbolo o standard form. Ikalawa, salita o word. At ikatlo ay expanded form. Ang simbolo o standard form at paraang salita o word ay pinag-aralan na sa mga nagdaang aralin. Ngayon tayo ay magpo-focus sa paraang expanded form ng bilang. Ano ba ang expanded form? Ang expanded form ay nagpapakita ng tiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang, na ilalarawan ng maayos ang mga bilang na may tatlong digits dahil sa expanded form. Ang expanded form din ay nakatutulong sa mabilis na pagbasa at pagsulat ng mga bilang. Meron tayo ditong 112 o 112. Ihahanay natin ang bawat digit sa place value chart. Ang digit na 2 ay nasa ones o isahan. Ang digit na 1 ay nasa tens o sampuan. At ang isa pang 1 ay nasa hundreds naman o sandaanan. Ang dalawang isahan ay may halaga o value na 2. Ang isang sampuan ay may halaga o value na 10. At ang isang sandaanan ay may halaga o value na 100. Gayin na natin ang value o halaga ng bawat digit sa bilang. Maaari na natin itong isulat sa paraang expanded form. Balikan muli natin ang value ng bawat digit. Ang value ng 2 ay mayroong 2. Ang digit na 1 ay may value na 10. At ang digit na 1 ulit ay may value o halaga na 100. Ang may mga bilog na bilang ang siyang value ng bawat digit at siya nating ilalagay o isusulat bilang expanded form ng ating halimbawa. 100 plus 10 plus 2 is equal to 112. Ito ang kanyang expanded form. At itong isa naman ang standard form o bilang sa simbolo. Sa bilang or halimbawa na 2,323 o 2,323, kukuhanin natin ang place value ng bawat digit. Ang digit na 3 ay nasa isahan or ones. Ang digit na 2 ay nasa sampuan o tens. Ang digit na 3 ay nasa sandaanan o hundreds. At ang digit na 2 ulit ay nasa libutan o thousand. Ginamit natin bilang representasyon ng square, long, flat, and block. Ang bawat isang square ay may katumbas na isa. Ang bawat isang long ay may katumbas na 10. Ang bawat isang flat ay may katumbas na 100. At ang bawat isang block ay may katumbas na 1,000. Kung meron tayong 3 ones, may value ito ngayon na 3. Ang dalawang tens ay may value na 20.
Ang tatlong hundreds o tatlong sandaanan ay may value na 300 at ang dalawang libungan o 2,000 ay may value na 2,000. Natin ang value ng bawat digit. Meron tayong 3 para sa digit na 3. Meron tayong 20 para sa digit na 2. Meron tayong 300 para sa digit na 3. At meron tayong 2,000 para sa digit na 2 ulit. Itong mga may bilog ang gagamitin natin para sa pagsulat ng expanded form. Lalagyan lang natin siya ng plus sign sa gitna. So, meron tayong 2,000 plus 300 plus 20 plus 3 is equal to 2,323. Itong part na ito muli ang kanyang expanded form at ito naman ang standard form o bilang sa simbolo. Sa bilang na 321 or 321, ang digit na 1 ay nasa ones, ang digit na 2 ay nasa tens, at ang digit na 3 ay nasa hundreds. Ang isang 1 ay may katumbas or halaga na 1. Ang dalawang sampuan or 2 tens ay mayroong halaga o value na 20. At ang 300s or tatlong sandaanan ay may value na 300. Maaari na natin ngayong isulat ang expanded form ng ating halimbawang bilang mula sa value na 300, 20 at 1, isusulat natin siya sa expanded form na 300 plus 20 plus 1 is equal to 321. Expanded form na paraan ng pagsulat at ito naman ang standard form o simbolong paraan. Ang mga bilang na may 0 ay maaaring isulat sa expanded form katulad nito. Sa bilang na 305 o 305, maaari natin siyang isulat sa expanded form na 300 plus 0 plus 5. O di kaya naman, pwede natin itong isulat sa paraan simpleng 300 plus 5. Pwede na natin hindi isali itong 0. Another one, sa bilang na 450 or 450, ang kanyang expanded form ay maaaring isulat sa paraang ito. 400 plus 50 plus 0 or simpleng 400 plus 50. Muli, pwede na natin hindi isulat ang digit na 0 dahil ang 0 ay bukod tanging place value holder.